Sila pa ang hero, mga kababayan, itong mga drug pusher ha. Oo. Batay dito sa salaysay ng isang pare, mga kababayan, nakakagulat ito, lalong-lalo na pag napanood ito ng mga kabataan, lalong-lalo na dun sa mga walang trabaho, mga kababayan. Kasi parang nanghihikayat po ito eh. Mga kababayan, mag-iingat lang kayo na baka ito ang magturo o kaya manermon samantalang nagmimisa, masama ang maituturin nitong paring ito. Ang mga malalapit na kapilya sa inyo, mga kababayan, itry nyo lang po na pumasok, lalo na pagka may mga pamamahayag, mas maganda panahon ng pagsamba. Para makita nyo, maihambing ninyo, ano pagkakaiba? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Kahit namamalat na mamaos ay patuloy pa rin po na nanggugulo sa inyong mga buhay-buhay araw-araw. Araw-araw wala kang na-upload ng ilang araw Kadyas, ikaw naman. Ceasefire muna tayo doon sa usaping pampolitika mga kababayan. Oo, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong isang father. Father ba? Ano ba dapat itawag din? Ganito na lang. Padre o kaya pare. Ayan. Itong padre natin, kumpadre natin, ano yata to, masama ang tabas ng dila nito mga kababayan. Kung ano-ano ang sinasabi at sa social media pa mga kababayan, nagbabiral na po ito ngayon. At ibinibida niya mga kababayan sa halip na batikusin o kaya ay kontrahin o kaya ay ituwid, parang ano pa mga kababayan, ini-encourage pa, parang sila pa ang hero, mga kababayan, itong mga drug pusher ha. Oo. Batay dito sa salaysay ng isang pare, mga kababayan, nakakagulat ito, lalong-lalo na pag napanood ito ng mga kabataan, lalong-lalo na dun sa mga walang trabaho, mga kababayan. Kasi parang nanghihikayat po ito O kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan, pagka napanood ng mga anak nyo ito, o kaya ay nangasiwa ito. Nangasiwa ba ang... Sabihin na natin na kapag siya ang nanermon, yun na lang, kapag siya ang nanermon sa isang misa, baka ganito ang maiturot, marinig ng mga kasambahay, kamag-anak nyo. Delikado ito, mga kababayan. Oo, ano ba yan, Kadyas? Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi mong delikado na yan? Yun nga Ibinibida niya ang mga kilala niyang mga drug pusher, mga kababayan. Mantakin mong magawa pa niyang ibida yung mga drug pusher, mga kababayan, sa halip na batikusin nito, sa halip na pagsabihan nito, pagalitan nito, at ituwid ang kanilang mga masasamang gawain, ay ibinida pa niya. Ibang klase talaga itong padre natin, ano ba yan, Kadyas? Ito panoorin natin kung ano sinasabi ni Padre Flavi Villanueva. Ito. Makilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usapin pang drug addict.
usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento, bukod sa pambaon, para sa nangangatal na sikmura. Ayun yung pahayag ng isang padre, mga kababayan, sa social media at ito ay napanood na po ng ating napakaraming mga kababayan. Ang ibig nyo pong sabihin na padre, ini-encourage nyo po ba yung mga tao na walang trabaho na para nang sa ganun ay maitawid ang kanilang ang kanilang buhay, pamumuhay sa araw-araw, magbebenta na lang po sila ng bato at meron silang komisyon sa bawat sachet na 50 pesos at kapag nakabenta sila ng 3 sachet, that is 150, pwede na po itong pambaon ng kanilang mga anak sa pagpasok sa eskwela. Ini-encourage nyo po ba na ganon ang dapat gawin? Opo, malinaw po kasi yung statement o kaya yung pahayag ng pare po, mga kababayan. Hindi raw po ito usaping pang-drug lord po eh. Ito po ay usapin daw na para lang may pantawid. Parang usapin ito ng nangangatal ang sikmura, mga kababayan, para lang makatawid sa araw-araw na pamumuhay. So, si Padre Flavie Villanueva po, mga kababayan, ay nanghihikayat po ito. Ini-encourage po niya na ganun ang gawin ng mga, siguro yung mga padre di pamilya, yung mga walang hanap buhay, mga tambay, mga walang mapagkunan ng pangangailangan araw-araw, ay magbenta na lang kayo ng shabu o kaya bato para nang sa ganun ay may maibigay kayong pambaon ng inyong mga anak. 50 pesos din yan per sachet ang inyong komisyon. Sayang din yan. Parang ganun ang gustong palabasin ni Padre Flavie Villanueva, mga kababayan, na hindi na niya inisip ang epekto ng ganitong klase ng paghahanap buhay, mga kababayan. Maganda naman yung kanyang layunin. Okay, yung layunin niya na may papantawid, pangbaon. Kaya lang, yung paraan, Padre, kumpare, mali yung paraan na itinuturo nyo, pare. Palibasa siguro, dati kayong adik, kaya ganyan ang itinuturo nyo sa mga kababayan natin, which is mali po yan. Napakalaking kamalian po ito na itinuturo nyo, parang talagang ini-encourage nyo Alam nyo, kaya dumami tuloy ang mga drug addict, mga kababayan? Dahil dito sa ganitong mga mentalidad. Mantakin mong pare ito, pare, hindi ito basta-basta tao lamang, mga kababayan. Itong paring ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-aral ito sa seminaryo ng 12 taon yata, kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos, ganito lamang ang maririnig mo na magmumula sa kanyang bibig. Dapat ito, kinukulong ito Oo. Kasi masamang impluensya po ito. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga magulang na, kapag wala kayong hanap buhay, pagka kayo natanggal sa trabaho, naka-standby lang naman kayo, medyo muna kayo, sideline muna kayo, sideline. Sa sideline po namin?
Ay magbenta muna kayo ng bato. Oo, 50 pesos din isang sachet niyan. Pag nakabenta kayo ng tatlo, meron kayong 150 pesos. At least, may baon na yung anyong anak na papasok sa school. May pambili na sila ng kanilang mga project. Parang ganito ang gustong ipahiwatig nitong paring ito, mga kababayan. Naku naman po, naku naman po. Baka hindi lang po ito ang pare na ganito ang sinasabi, mga kababayan, baka marami pa. Ang mahirap nito, mga kababayan, siyempre, pagka ang pare nangangasiwa o kaya nagsisermon sa gitna ng kanilang misa, okay? Napakaraming nakikinig. Siyempre, lalo na pagka araw ng misa, maraming mga deboto na Katoliko na talaga namang pumasok sa simbahan. Pero meron akong nabasa sa dyaryo at ano din ito sa social media na kukunti na raw ang nagmimisa. Hindi katakataka yun. Oo, hindi katakataka. Kasi naman, paanong hindi kukunti? Paanong hindi papaliit ang bilang? Kung ganito ang naririnig mo na nagmumula sa bibig ng isang pare, mga kababayan. Oo, sasabihin ba naman ng pare na bumilib eh. Bumilib. Ibinida niya, mga kababayan. May mga kakilala ako, anya, na dating mga pusher. Ulitin ko nga yung bahagi na yun para nang sa ganun ay lalo tayong magkaliwanagan, mga kababayan. Ito, sabi niya, may mga kakilala ako nagbebenta ng 3 sachet. Kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos. Times 3, that is 150. Pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak, so hindi talaga usaping pang-drug addict. Usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng mga anak dahil wala na ngang pagkakataon ang iba. Iba ito sa mga usapin ng mga big-time pusher tsaka drug lord na meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon. At yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Ayan ang sabi ng isang pare, mga kababayan, ha? Kaya talagang ini-encourage niya po ang mga walang trabaho na mamursintuhan na lang, magbenta na lang ng bato para nang sa ganun ay kumita, para lang may pantawid sila. Hindi raw ito usapin ng drug addict, kundi ito ay usapin ng pangkahirapan para sa mga nangangatal na sikmura, mga kababayan. Anong klaseng mentalidad ito? Delikado ito, mga kababayan. Kaya ito, mga kababayan, dapat sana ito, hinuhuli na ito. Ganitong klase ng statement. Hindi dapat na pinapayagan na umiri ito, mga kababayan. Kaya, sabi nga po namin kanina, hindi po nakapagtataka kung bakit mula po, ito mga kababayan, real talk tayo. Real talk lang tayo, mga kababayan. Alam nyo, mula noong na-turn over ang administrasyon ni FPRRD sa kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, alam nyo, lalong lumala ang problema sa droga, mga kababayan. Opo, totoo po yan. Kasi noong panahon ni EPRRD, mga kababayan, hindi sa inaano natin dito si
former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, ha. Pero ito ang naging karanasan namin. Kasi po, itong lugar namin, para sa inyong kaalaman, oo, madalas, meron po kasing malaking covered court dito sa tabi namin. Dito po halos buwan-buwan. Meron pa ngang pagkakataon na sa loob ng isang buwan, 2 beses na tinitipon lahat po ng mga na-involve, gumamit, pag ang pag-uusapan ay drugs, mga kababayan. Oo. Lagi yan, napapansin namin, lagi silang pumupunta dyan. Napakarami po nila. Yung mga sumuko noon, mga kababayan, yun yung sinasabi namin. Alam nyo, mula noong hindi na siya ang nasa pwesto, mula noon naman, wala na kaming nakitang pumupunta rito na yung mga ganon, tinitipon sila, tinuturuan sila, o kaya sineseminar sila para magbagong buhay, parang ganon. Ang ginagawa kasi noong panahon ni FPRRD, lagi silang nagkakaroon ng pagtitipon. Lahat sila, napakarami. Pero mula noon hanggang ngayon, na natapos na ang term ni FPRRD, wala na po kaming nakitang ganon. At alam nyo noon talagang masasabi namin na parang napakapayapa. Wala kang isipin pagdating sa mga, meron bang gagawa ng masama sa akin dito, maglalakad ako ng gabi? Walang ganon. Panatag, payapa ang isipan mo sapagkat natatakot ang mga tao noon na gumawa ng krimen. Yung mga drug addict, ayaw nila na sila ay mahuli. Kaya sila noon ay naglaylo, mga kababayan. Yung iba nagbagong buhay. Ligtas, kahit saan ka pumunta. Payapang payapa. Yung mga magulang na may mga anak na nag-aaral ng gabi, gabi na pagdarating, payapa sila. Pero ngayon, mga kababayan, iba na po ang nangyayari ngayon. Hindi na po tayo nakakasiguro dahil sa naglipa na naman itong mga drug addict at mga gumagawa ng mga katiwalian, mga kalukuhan. At ito ang kanilang ginagawa na po nilang hanap buhay ito, mga kababayan. Opo. Kaya siguro ganon ang nangyayari dahil sa mga ganitong naririnig at nababasa po nila na nagmumula sa isang pari pa ng Iglesia Katolika. Opo. Kaya mga kababayan, katulad nga po ng sinabi namin kanina, mag-iingat po kayo. Lalo na pagka ito sa mga kaibigan po namin dyan at mga taga-subaybay. Mga kababayan po namin na hindi po naman namin sinasabi na huwag na kayong magsimba. Opo. Hindi namin sinasabing ganon. Kung yun talaga ang inyong nasa puso at hindi nyo matiis na hindi makadalo sa inyong simbahan, mga kababayan, mag-iingat lang kayo na baka ito ang magturo o kaya manermon samantalang nagmimisa, masama ang maituturin itong paring ito. Oh. Sa halip na ganyan, mga kababayan, ini-encourage na lang po namin kayo na subukan nyo. Subukan nyo na makinig at pumunta sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Subukan nyo lang, mga kababayan na nanonood sa amin, na hindi po namin kapanampalataya. Hindi namin, hindi pa po kabilang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung gusto nyo ng payapa, na hindi kayo makakarinig ng katulad ng mga ganitong mensahe ng isang
pare. Sabagay, wala talaga kayong maririnig na ganung mensahe ng mga pare dahil walang tumatayo dun sa tribuna ng mga pare na nagtuto. Walang ganon. Ang makikita nyo doon ay mga respetadong nakatayo. Naka-Amerikana po yan. Ang tawag namin po sa kanila ay mga ministro, mga manggagawa, ibanghilista ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Subukan nyo po. Subukan nyo po na pumunta dyan at sa mga malalapit na kapilya sa inyo, mga kababayan, itry nyo lang po na pumasok. Lalo na pagka may mga pamamahayag, mas maganda panahon ng pagsamba. Para makita nyo, maihambing ninyo, ano pagkakaiba? Disiplina. Makikita nyo. Kasuotan. Makikita nyo. Sa panahon ng pag-aawit, makikita nyo. At pagkatapos ay ihahambing ninyo ngayon. At sa huli, mga kababayan, kayo rin po ang magpapasya. Ang sa amin lang naman ay iniiimbita namin. Hinihikayat po namin kayo na subukan. Pero sa huli po, hindi namin kayo pinipilit na umanib, mga kababayan, sapagkat ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay kayo po ang magpapasya ayon sa inyong nauunawaan, naobserbahan, narinig na mga aral na ituturo po sa inyo. Ganun po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya ang sinasabi po namin dito ay itry nyo lang. Pero kapag ganito naman at pumunta kayo sa pambira naman, pagka ganito ang nanirmum po sa inyo na pare na parang hinihikayat pa ang mga kababayan natin na magbenta na lang ng bato para mangumisyon, mamursiyentuhan, para maitawid ang kahirapan, para sa kumakalang na sikmura, para may pambaon ng mga anak sa eskwela, wag naman po. Wag naman po. Ito'y isang napakalaking kalukuhan ang sinasabi ng paring ito na ganito ang dapat na gawin. Ay hindi naman po tama yun, mga kababayan. Dapat ito iniimbestigahan po Palibhasa po kasi dating adik po ito, kaya nakapagsasalita ng ganito ito, mga kababayan. Opo, dating adik po kasi itong paring ito. Parang pinopromote pa niya rito, mga kababayan, na okay lang maging drug pusher. Hindi naman anya mga big time na drug lord yan. Ang dapat hulihin nyo yung mga big time na drug lord. Hindi itong mga pusher na maliliit lang. Parang ganun Ano ba pagkakaiba na nagtulak ka ng konti doon sa marami? Sige nga po, anong pagkakaiba ng nahulihan ka ng isang sachet doon sa nahulihan ka ng marami? Hindi ba't parehong drugs lang yan, mga kababayan? At masama ang epekto yan sa katawan ng tao, lalo na sa pag-iisip. Kaya siguro ganito ang isip ng paring ito dahil sa inamin naman niyang dati siyang drug addict, mga kababayan Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit ganito ang mentalidad ng paring ito. Mga kababayan, na-share lang namin ito sa inyo para nang sa ganun ay makapag-ingat po kayo. Baka ganito ang magtuturo sa inyo sa panahon kayo ay dumadalo sa mga misa. Wag na lang, mga kababayan, wag na lang. Wag na lang po kayong pumunta sapagkat hindi talaga uubra Wala sa hulog Mahuhulog kayo, mga kababayan. Mahuhulog kayo sa hukay. Pagka ganito ang naririnig ninyo. Mga kababayan, yan lang ang ating naibahagi ngayon. Kahit nahihirapan tayong magsalita, gusto namin na kahit papano meron kayong pinapanood dyan at medyo ngingisi-ngisi kayo ng konti, kahit konti lang naman. Para maaliw-aliw naman kayo, mga kababayan. Lagi naman ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat
sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW na kinikilala nating mga, yan ang mga bayani talaga. Oo. Mga kapatid na nandyan sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy po na sumusubaybay sa amin. Lagi naming sinasabi, nasaan man po kayo at anuman po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.